pumunta po tayo kay Roque, mga kababayan. Dito kay Roque, hindi ho nakabuka ang bibig ni Roque dito, mga bossing, no? Nakatikom po ang bibig ni Harry Roque dito, mga kababayan. Alisin ko na to si Jimmy Bondo at ipalit ko si Harry Roque, mga bossing. O, ito may sinasabi. Nakasarado yung bibig. O, sarado ba? Tingnan niya na. Ay, hindi. Medyo nakabuka pa din no? Pero SM na ito Bakit naman ganyan yung itsura nyo? Halatang stress na si Roque. Dahil nga, eto nga lang etong linggo ba na to? May kaso na si Roque, mga kababayan. May kaso na si Roque, no? Human trafficking. At yan po ang nakikita ko na magiging susi ng pag-uwi po o pagpapauwi kay Akla. Ay! Ito naman si Shiro Kansaki. Biglang nagko-comment ng ganun. Kakain na ba si Akla? Sorry. Si Roque, ibig ko sabihin, mga kababayan. Huwag kasi kayo nagko-komento ng bakla si Harry Roque. Siguro mahilig lang sa magpa-topless ng lalaki. Pero kasi sabi din kasi ni Pebbles no, ni Mami Pebs, bakla daw. Anyway, hindi ako magiging pugante. Naku, tagal-tagal mo na nga pugante sa Kongreso. Matagal na akong pugante sa Kongreso itong si Harry Roque. Simula po nang umalis ng Pilipinas dahil doon sa dokumento na kanyang ipinagmayabang na dadalin niya daw mga bossing. No? Sa susunod na hearing doon sa Kongreso. Pero ang ginawa mga sunod, mga kababayan, ayun, lumabas ng bansa si Harry Roque. Simulat sa pulpa pugante na siya sa Kongreso, hindi pa sa batas. Sa batas, eto mga kababayan, meron ng isinampang kaso. No? Yung sinampang kaso, sumampa na po sa korte, mga bossing. Ang korte, pag-aaralan na po kung lalabasan ba ng warrant of arrest itong si Harry Roque. Pag lumabas po ang warrant of arrest niyan, mga kababayan, syempre hanapin, hahagilapin. At alam naman po, nasa the Netherlands. Kaya din ang Department of Justice o ang gobyerno ng Pilipinas ay inaasikaso na din po yung mga papeles at dokumento ng Pilipinas na nagpapatunay na si Harry Roque po ay hindi ginigipit ng bayang Pilipinas. Makikita naman ng Netherlands yan, no? Na si Harry Roque ay tumakas ng Pilipinas kasi hindi maipaliwanag yung kanyang kaperahan kung galing ba sa Pogo o hindi. Di ba? Sabi ni unidentified mind, lalabasan na ng warrant Roque nga. Ipapasak sa bibig ni Roque, no? I will be exercising my rights to avail of judicial remedy. Ayan. And exercising my rights as a human being under the international. Bakit nandiyan ka? Kala ko ba ang sigaw ninyo kay dating Pangulong Duterte? Merong justice system sa Pilipinas. Bakit ngayon international ang sigaw mo? Di ba? Hindi din papansinin yan. Pauuwiin ka din. Nagbayad nung para doon sa kanyang asylum, pero masasayang lang din yun, mga kababayan. Makikita din yung katotohanan no? I will be exercising my rights to avail of judicial remedy and exercising my rights as a human being under the International Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seeker. Yung asylum and refugees, malabo yun sa iyo, boss. Akala mo naman ang Netherlands, ikaw lang ang pakikinggan. Di ba? Sir Mark, talaga bang bakla si Roque? Sabi ni Fernando Apuang. Yan yung sabi ni Mami Pebbles si Mami Pebbles nakakasama yang sila Roque. Di ba? Tingin ko nga makakasama si Mami Pebs na magiging witness. Kasi siya yung nagsabi na si Harry Roque ay nagsalita na magaling siyang magpabagsak
ng gobyerno doon sa isang pagtitipon, sa isang hapagkainan sa Hong Kong. In fairness, doon sa mga kasama niya, hindi naman daw ho nag-second demotion na pabagsakin ang gobyerno, mga kababayan. Lumiit na ng lumiit ang mundo nitong si Roque. Ano po? Ang susunod na magiging hakbang po, nakikita ko, mga kababayan, paghingi ng tulong sa sa Interpol. Ano po, para arestuhin po si Harry Roque, mga bossing. Yan yung nakikita ko susunod yan. No? Pag yung paliwanag ng Pilipinas nakarating na sa the Netherlands, siyempre po, aalamin nilang lahat yan. Totoo ba sinasabi ng Pilipinas? Totoo ba sino ba mas totoo dito? Si Roque ba o ang Pilipinas? No? Mas lulutang po. Kasi tayo nga mga simpleng mga Pilipino, alam po natin kung bakit tumakbo si Roque, kung bakit bigla na lang lumabas ng Pilipinas. Dahil po doon sa mga hindi maipaliwanag na kanyang mga kaperahan. At hindi naman po, mga kababayan, basta itinanim na lang po ng gobyerno yan. No? Kasi po, habang dinidiscuss, bakit may mga dokumento, may mga papeles, yung pag-alis ninyo ni A.R. de la Serna ng bansa at si A.R. de la Serna, yun po yung mga dokumentong nakita doon sa loob ng Pogo. Mga kababayan. Doon nga nabuko di ba? Si de la Serna travel companion ni Roque. Di ho ba, mga kababayan? Paano mo sasabihin? Wala, yang ano na yan, yang pogo-pogo na ho yan. Wala naman po talaga akong kinalaman dyan Tatanungin si Roque, bakit ganito? Bakit ganyan? Meron kayong mga papeles na mga ganito na naiwan doon. Bakit may mga bank accounts ka sa loob ng Pogo? At doon ho din yata nabisto yung joint account ni Roque at ni de la Serna, mga kababayan. Di ba? At bakit merong isang Chinese na nagtatago na wanted doon sa ano ba pangalan doon sa bahay sa Benguet? Na hindi nakapangalan sa Harry Roque pero nakapangalan sa PH2. Na ang mga incorporators po sila-silang mag-anak. Sila-sila ho, mga kababayan. Sa makatuwid ho, may connection talaga, mga boss chief amo, sir. Ngayon, patunayan, kung itong kaperahan mo ba talaga, galing sa maayos o galing sa Pogo. At doon na po nag-umpisa na si Roque ay hindi na umattend ng hearing at nagtago na po. Mga kababayan, lilinawin ko ho simula nung pagtatago ni Roque, mga kababayan, si Roque ho ay wanted lang sa Kongreso. Ngayon po, eto na. Mukhang batas na ang hahabol sa kanya. Sabi ni 032, basta malink ka ng mga Duterte, masamang tao ka din. Sinong tao na close ng Duterte ang matino? Isip ako, sino ba? I-comment nyo na lang dyan kung meron ba na nalink sa mga Duterte na maayos at matino. Di ba? Just Vincent, shoutout sa iyo. Sabi, nakakagigil talaga ang mga mapagsamantala sa gobyerno. Daming naghihirap tapos nanakawan nyo lang ang mga Pilipino, sabi ni Peso Sign.